Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, yung pahayag naman po ni Senator Tito Sotto tungkol dito sa ginawang pagpapahayag ni Congressman Sandro Marcos tungkol na meron pa bang karapatan, no? May karapatan ba ang House of Representatives o anuman katulad ng Senado na sila ang magsagawa ng investigasyon diyan sa flood control controversy? No, sumagot po diyan si Tito Sotto kasi sabi ni Sandro Marcos sa totoo lang dapat hindi nga sila ang mag-imbestiga kasi may conflict of interest. Dapat ang executive dapat. Okay? At ganun din po ang palasyo dumipensa sa Confidential Intelligence Fund budget ng Pangulo para sa 2026. No, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan ito pong kasagutan ni Tito Sotto tungkol doon sa pahayag ni Representative Sandro Marcos kung may karapatan ba ang Kongreso na siyang mag-imbestiga dito sa flood control controversy na kung saan, sabi nga ni Magalong, meron 60 o more than mga mambabatas, mostly mga congressman o woman ang nasasabit dyan sa controversy na yan. Ngayon, ito po ang sagot ni Tito Sen. Dito po sa balita ng Politico News. Hindi naman lahat sabit. Tito Sotto sees no problem with House probe on flood control controversy. O ayun naman pala. Kung baga, meron pa ring benefit of the doubt kay Tito Sotto para sa mga mambabatas. Tama naman. Hindi naman lahat sila sabit, pero mostly siguro majority. No? So sa tingin ni Sotto, magiging fair yung investigasyon. O sana nga ganon, no? Yung iniisip ko, sana maging fair, lalong-lalo na yung committee chairman na si Terry Ridon, sana ipatawag nyo, no? Yung si Magalong, kating-kati na po yan. Kumbaga, naaasar na nga siya, ang gusto niya, siya na lang daw ang mag-lead ng investigation. Nasa executive po yan. Ang sabi ng Malacanang kay Magalong, magbigay ka na lang ng ebidensya. No, dapat talagang manguna sa investigasyon yan, ayon lang sa aking opinion, ay ang NBI or DOJ para po patas, para hindi mababahiran ng maling pag-iisip ng mamamayang Pilipino na hindi mapatawag yan kasi kabaro niya yan Hindi mapatawag yan kasi parliamentary courtesy, wala kayong jurisdiction o co-equal branch of government lang tayo. Tulad ng ipapatawag ba ni Ridon si Escudero, si Villanueva o yung iba pang mga mambabatas tulad ni Bongo na sangkot sila dyan sa may mga pamilya, kaibigan sila, padrino, kumare, kaibigan na mga kontratista. Okay, pero si Sotto, mga kababayan, iba naman po ang kanyang pananaw. Senate Minority Leader Tito Sotto said he sees no problem, wala daw problema, if the House of Representatives conduct an investigation onto the alleged irregularities and flood control projects involving lawmakers. Ito po ang sabi niya. Any investigation concerning people's money is a welcome thing. Whether it comes from the House or from the Senate or even from the NBI or any other agency that will be tasked to do that. Dapat yung kasi sobra. Nakita mo, the President came up with, I think the figure is 500 billion for flood control. Kaya nga talagang yung insertion, no, yung insertion. Magkano dito ang kay Escudero? Sabi niya nga 600 billion yan O magkano yung kanya? 142. 3 billion doon para kay Bongo. Nakita nyo? Ang katarantaduhan nila, paano nila paglaruan ang kaban ng bayan. O buti yan in-expose ng Pangulo. Sotto said he had rejected requests for him to fund flood control projects because it is difficult to verify whether the projects were implemented properly. Correct. Yan ang tinatawag nyong may pera nga, pero pag nabusisi ka, sabit ka. Oo. Kahit sinong humingi sa akin na mayor, governor, or whoever
humihingi sa akin flood control. Never akong nagbigay. Never ako pumayag kasi alam ko yung flood control magdi-dredging, magi-slow protection, mga ganon. Hindi mo mababantayan yan. Correct. No? Di ba nga sa isa nating LS dyan sa lugar ng Northern Luzon sa Benguet, Mountain Province, may flood control. Sabi nga nung nag-research sa sino ba yun? Bilyonaryo ba yun? Yung lugar napakataas. Paano babahain yan? Yung flood control nando sa bundok, mga kababayan, ha? Siguro ang galing ng utak nung gumawa nun, ha? Hindi, you will not be able to monitor how much they dredge. When asked about questions on the credibility of the House, Soto replied, I would like to think na not all of them were involved in the flood control projects. Not all of them, ika nga, will be subject to investigation. Correct. Hindi naman lahat ng 306 na mambabatas, pati party list, meron ba silang mga flood control? Magtaka ka na kung may party list na ganyan. Baka ang party list niya about flood control. Gawa na lang kayo. Flood control party list. Bridge creation and maintenance party list. Road widening, road maintenance party list. Yung mga ganon, para halatang halata, mga magnanakaw lang. So therefore, those who are investigating should make sure that they are like the wife of Caesar. Must be above suspicion. Ganun pala yun. Tamang suspetya. Tulad daw sila ng asawa ni Caesar. Must be above suspicion. Grabe ka naman. While open for the Senate to conduct investigation, Soto said it will be better if Senator Ping Lacson will be allowed to finish his investigation first. At this point, it might not be necessary because Senator Lacson is doing an investigation by himself. Wala munang hearing-hearing, kundi nag-iimbestiga lang muna si Lacson. He has people going around the country looking at those projects that were manifested in the GAA. Okay yan. Galing na. Pagpatuloy mo yan, Lacson, ha? Bibilib ako sa diyan pag talagang may nakita kang mga mambabatas, politiko na naglalakihan, nakalagay sa malaking pwesto na sangkot dyan. Hindi lang mga politiko, pati mga kawani ng gobyerno. Pagdating doon sa aming budget deliberation, when the budget reaches us, na for sure, magkakaroon ng investigasyon tungkol dyan. If any member of the Senate would like to converse o convene, let's say Committee on Public Works would like to look into this, or the Blue Ribbon Committee, Blue Ribbon Moto Proprio, pwedeng tumawag ng hearing yan I will support any investigation definitely. Paano magpapatawag ang Public Works? Si Villar yan. Sino ba dati secretary ng DPWH? Pareho po yan Mr. Silencio 1 and 2. Parang yung sa lang yan, yung si Cat in the Hat, di ba? May Ting 1, Ting 2. Sa Senado meron din po Mr. Silencio 1, Mr. Silencio 2. Paano papatawag niya? Siyang may hawak ng Public Works and Highway, siya ang chairman, si Mark Villar. Mr. Silencio part 2 yan. Yan po at least may benefit of the doubt na binibigay si Soto sa ilang mga miyembro ng House of Representatives. At tama naman po yung ginagawa ni Senator Pamphilio Lacson, wala muna siyang investigasyon para pag siya po ay nag-hearing at nag-budget deliberation, alam niya na may mga pruweba siya. Yan ang maganda, hindi chismis, di ba? Palakpakan niyo po si Senator Pamphilio Lacson. Now, pasok naman tayo dito sa pagdepensa ng Office of the President, no? Para po sa kanilang confidential fund na worth 4.5 billion pesos. Ito si Digong ang nagsimula nito Dati ang liit-liit lang confidential fund ng Pangulo. Ngayon, nung pumasok si Digong, inimbyandahan niya, sabi niya, gawin yung 4.5 billion. Bakit? Kasi bibigay ko kay Polong. Ngayon, nababatikos po ang palasyo dyan dahil bakit ang laki-laki daw, bakit daw meron pang intelligence fund ang Pangulo. Parang yung dating tumakbo ng senador, dating commissioner ng COA, si Heidi Mendoza, hindi daw kailangan ng Pangulo ang confidential or intelligence fund. Nek-nek mo! Nek-nek mo, Heidi Mendoza, buti na lang hindi ka pala naging senador. You don't know what you're talking about, girl. Presidente ng bansa yan.
Lahat ng information at confidential information dadaloy sa kanya. O kung wala kang CIF, paano mo mapapalaganap ang intelligence niya? Paano mo susuporta ng intelligence gathering? Paano mo poponduhan? Bugok talaga. Oh. Magpresidente ka. Lumabang kang presidente. Kayong mga ano dyan, mga naysayer, mga asong ulol, nangaw-ngaw laban sa Duterte, sa Marcos. Ha? Tapos na pala si Duterte. Okay, ito po ang sabi ni Yusek Castro ng Palace Press Officer at Yusek ng PCO. Tandaan po natin, ito din naman po ay nanggaling sa DBM. That the President is the Commander-in-Chief and Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy at kinakailangan ng pondo ng palasyo. O, ayan. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Correct? Sige nga, maglabas kayo ng report na sa maling pamamaraang ginamit ng opisina ng Pangulo ang kanyang CIF. Hindi po ito tulad nung kay Tokmol Sara Pusit Duterte. Maayos na ginagastos ng Office of the President ang kanilang pondo. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang kurap. Yun lang naman po. Yan, tama, correct yan. Sino yung kurap? Sino pa? Diba si Tokmol Sara Duterte? O ayan po mga kababayan. Ako po, agree ako dyan. Bakit nyo tatanggalan ng confidential intelligence fund ang Office of the President? Kailangan niya yan. No? Yan ang, yan ang perks. Ngayon, kung gusto nyong matanggal yan, magpresidente kayo. Tapos gawa kayo ng executive order. Wala nang confidential fund sa akin. Sa lahat ng sangay ng gobyerno, pati men and women in uniform. O, ano mangyayari sa bansa natin? Paano mo nalaman na tayo pala ay ginagagawa na ng masama ng ibang bansa? Bugok talaga. Mga nag-iisip ng ganyan, mga bugok kayo, mga tanga kayo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.